Welcome to K-Catalog. Now for the key listening, ang instruction sa atin, 여러분은 인터넷 쇼핑을 한 적이 있습니까? So, meron ka na daw bang experience na mag-internet shopping? 인터넷 쇼핑을 할 때 어떤 문제가 있었는지 이야기해보세요. So, if meron ka ng experience na mag-online shopping, yan. So, yun daw yung sabihin mo and kung ano yung problem or issue na na-encounter mo nung binili mo yung bagay na yon. Okay, so try natin gumawa ng simple example. So, sabihin ko, 저는 online으로. So, ibig sabihin, online kang bumili, no? online으로 one piece. So, again, yung one piece is yung dress nila, no? So, kung ayaw mo ng one piece, pwede mong sabihin na lang na 옷. Okay, so one piece를 사봤는데, ibig sabihin, na-try mo na bumili online. 저는 온라인으로 원피스를 사봤는데 제품을 받았을 때, so ibig sabihin, nung na-receive mo yung item, 제품을 받았을 때 얼룩이 있어가지고 then ano yung ginawa mo? So, sabihin natin, pina-refund mo na lang. So, ayaw mo ng papalitan. So, refund na lang. 환불. So, 환불했어요. So, dahil kinikwento mo yung experience mo, ibig sabihin, past tense na, nangyari na, no? Kaya, 환불했어요. So, again, ang sabi ko, 저는 온라인으로 원피스를 사봤는데, 제품 받았을 때, 얼룩이 있어가지고 환불했어요. So, again, ginamit ko dyan yung 가지고 na grammar. Na-apply siya, no? Ano ulit yung 얼룩이 있다? May mancha or may stain. So, tingnan naman natin yung mga images natin dito. So, kung kayo po ay nag-a-attend ng KIIP class offline or in person, pwedeng ang gawin ng teacher sa inyo is ipa-describe kung ano tong nasa picture natin. So, pag ganyan, madali lang, no? Describe mo lang ano ba yung nakikita mo sa picture. So, dito, sabi size, free. So, free size. Tapos, feeling ko, in-order niya yan online kasi nga hawak niya yung phone niya and then may box siya dito. So, nung na-receive niya, akala niya fit or okay sa kanya yung free size. Pero, if ma-notice nyo, no, masikip, may ganitong effect na yan. Masikip sa kanya yung free size. So, paano mo yun i-describe in Korean? So, pwedeng simple sentence katulad ng 사이즈가 안 맞아요. Or t-shirt를 or wag t-shirt, ano ba yan? Ot na lang para mas safe. Kasi hindi mo sure kung anong klaseng yan sweater ba yan. Kapag hindi ka sure, dun tayo sa general. So, 옷. 옷이 사이즈 So, gamitin natin 옷. And then, ano ba i-describe natin yung size? So, 옷 사이즈가 tapos, ano yung nakikita natin? Masikip. Okay? So, maliit yung size niya. So, sabihin natin, 작아요. Okay? So, kapag hindi ka makapag-isip ng complex na sentence, ayan, pwedeng simple lang. 옷 사이즈가 작아요. Or, kung hindi ka sure kung 작아요 ba talaga yan, or pwedeng gamitin yung 은 것 같아요 na grammar. So, 은 or 니은 것 같아요. So, last time, alam ko na-explain ko na yan. Kapag may ipapadescribe sa'yo, tapos hindi mo sure kung tama ba yung sagot mo, you can use this ending. Okay, 작은 것 같아요. So, I think you're guessing, or I guess the size is small. Okay, so, dito tayo sa pangalawa. So, meron siyang na-receive na box and then, ang kulay is black. Pero, yung tinitingnan niya ditong item is kulay, nakalagay dito malabo no? Pero feeling ko, 청바지. Yun yung guess ko, malabo lang. So, pag sabing 청바지, jeans. So, parang jeans yung in-order niya, pero ang dumating sa kanya is black yung kulay, no? So, kapag ganyan, anong sasabihin natin? 색상. So, ano ulit yung seksang? Yung kulay.
색상이 달라요. Okay, so 바지 색상이 달라요 or 바지 색상이 다른 것 같아요. Again, no, pag gusto mo maging safe, mag-play safe ka sa pagsagot. Yan. Now, puntahan natin yung listening part talaga, no? Yung conversation. So, dito sa number 2, Ramin 씨와 이ring 씨가 이야기합니다. So, ang nag-uusap daw is si Ramin at saka si 이ring. So, pakinggan natin maigi. Before that, check natin yung mga questions. Number 1, 라민 씨는 어디에서 쇼핑을 자주 합니까? So, si Ramin daw, saan siya madalas nag-shopping? Pakinggang maigi kung saan. Number 2, 이ring 씨는 무엇을 가장 걱정하고 있습니까? So, si 이ring daw, so, 무엇을, ano, what? 가장 걱정하고 있습니까? So, yung pinaka, worry niya. Number 3, true or false? Number 1, 라민 씨는 시간이 있을 때 백화점에 가서 쇼핑을 한다. So, pakinggan maigi if si Ramin kapag may time, sa 백화점 or department store siya nagpupunta para mag-shopping. Number 2, 인터넷 쇼핑은 교환은 쉽지만 환불하기는 어려웠다. Sabi, pag online daw or internet shopping, yung pagpapapalit daw, no, yung exchange ng item ay so madali lang, pero 환불하기는 어려웠다. Mahirap magpa-refund. Madaling magpapalit pero mahirap magpa-refund. So pakinggan natin if babanggitin yon. Number 3, 인터넷 쇼핑에서는 교환과 환불이 모두 공짜이다. So pag sabing 공짜, ibig sabihin po niyan is free. Yan. So sabi, sa internet shopping daw, whether magpapapalit ka or magpapa-refund ka, yung processing fee ay libre lang daw lahat. Okay, so pakinggan maigi. 라민 씨, 라민 씨는 쇼핑을 어디에서 자주 해요? 저는 인터넷 쇼핑을 자주 하는 편이에요. 그래요? 인터넷으로 쇼핑을 하면 교환이나 환불이 어렵지 않아요? 아니요, 전혀 어렵지 않아요. 물건을 받고 교환이나 환불을 하고 싶으면 고객센터에 연락해서 신청하면 돼요. 비용은 무료예요? 모두 무료는 아니에요. 회사의 실수일 경우는 무료이지만 마음에 들지 않아서 교환이나 환불을 할 경우에는 택배비를 내야 해요. 그렇군요. 인터넷 쇼핑으로 물건을 사면 교환이나 환불을 못 받을 것 같아서 걱정이 됐거든요. 이번에 제가 추천하는 사이트에서 한번 쇼핑해 보세요. 아주 만족할 거예요. Ayan. So, again, no, yung level 3 na listening, mahirap na siya. So, kahit ako, pag magno-note ako, hindi ko naman note agad kasi ang haba eh. So, anyway, katulad nga nung ginawa natin last time, pakinggan natin isang beses, try nating sagutin kung masasagot, tapos papakinggan ulit natin ng second time, tapos dun sa second time is ilalagay ko yung script mismo, no? Para malaman natin kung saan ba kukunin or saan nakuha yung sagot. Sige, dito muna tayo sa number 1. 라민 씨는 어디에서 쇼핑을 자주 합니까? So, yung pinaka-binanggit ni Ramin is, saan daw? Internet shopping. Yan. So, pwede natin isagot dito, 라민 씨는, yan. Tapos, internet shopping을 자주 합니다. Yan. Number 2. 이ring 씨는 무엇을 가장 걱정하고 있습니까? So, ano ba yung pinaka-worry niya sa pag-online shopping? Now, dito sa number 2, so yung pinaka-natatandaan ko na sinabi ni Iring yung part na 가장 걱정하다 na word is about sa 교환. So, 교환 yung pagpapapalit. So, 교환이나. And then, yung pagpapa-refund, 환불. 교환이나 환불을 tapos baka daw hindi siya maka-receive. Okay? 못 받을 것 같아서. tapos 가장 걱정하고 있습니다. 걱정하고 있습니다 na lang. Okay? 걱정하고 있습니다.
Now for number 3, yung true or false natin. 라민 씨는 시간이 있을 때 백화점에 가서 쇼핑을 한다. So dito X po, no? Walang nabanggit about sa department store or 백화점. More on online shopping yung pinag-uusapan nila or binabanggit. For number 2, 인터넷 쇼핑은 교환은 쉽지만 환불하기는 어려웠다. So ang sabi dito, madali yung magpapalit pero yung magpa-refund ay mahirap. So X din po, no? Walang nabanggit na madali yung magpapalit tapos mahirap magpa-refund. Ang sagot ni Ramin na natatandaan ko, 전혀 어렵지 않아요. Okay, so yun yung natatandaan ko na sinagot niya. So both na yung pagpapapalit daw at pagpapa-refund ay hindi mahirap. That's why X. So number 3, 인터넷 쇼핑에서는 교환과 환불이 모두 공짜이다. So dito X din po. Kasi may binanggit si Ramin na merong times na may bayad and then may times na libre. So, babalikan natin kung ano yung mga cases na libre at hindi. If I'm not mistaken, ang binanggit niya doon is kapag error nung sa store. So, pag sila yung may mali about sa delivery, then libre yung pagpapapalit or yung pagpapa-refund. Pero kung halimbawa, hindi mo lang bet yung iyong binili, gusto mo lang talaga magpapalit or refund, so that time, you have to pay for the delivery fee. Ayan. So, try nating pakinggan ulit and then isa-isahin natin yung sentence. 라민 씨, 라민 씨는 쇼핑을 어디에서 자주 해요? Ayan, no? So, yung first sentence, tinanong ni Iring si Ramin kung saan siya madalas mag-shopping. 라민 씨는 쇼핑을 어디에서 자주 해요? 사got si Ramin. 저는 인터넷 쇼핑을 자주 하는 편이에요. Ayan, sabi niya, no? 저는 인터넷 쇼핑을 자주 하는 편이에요. So, siya daw yung tao na sa internet or online talaga madalas nagsha-shopping. Next one. 그래요? 인터넷으로 쇼핑을 하면 교환이나 환불이 어렵지 않아요? Ayan, so dun muna, no? Sabi ni Iring. ganun ba? 그래요? 인터넷으로 쇼핑을 하면 교환이나 환불이 어렵지 않아요? So, dito niya tinanong, no, kung hindi daw ba mahirap kapag magpapapalit or magpapa-refund ka sa internet shopping. So, yung sagot ni Ramin, 아니요, 전혀 어렵지 않아요. 물건을 받고 교환이나 환불을 하고 싶으면 고객센터에 연락해서 신청하면 돼요. ayan, no? So, sabi ni Ramin, 아니요, 전혀 어렵지 않아요. So, yun yung sagot natin dun sa true or false, no? So, hindi siya mahirap. Okay? 사비 냐 물건을 받고 교환이나 환불을 하고 싶으면 고객센터에 연락해서 신청하면 돼요. So kapag na-receive mo daw yung item, tapos gusto mong magpapalit or magpa-refund, ang gagawin mo lang daw is contact ka sa customer service, yung Gogek Center. Ayan. So mag-apply ka lang doon para ma-process yung pagpapapalit or pagpapa-refund. So sagot naman ulit si Iring. 비용은 무료예요? Ayan, so may question ulit siya, no? 비용은 무료예요. Pag sinabing biyong, yan yung processing fee. Ayan, so may bayad ba? Sabi niya, or libre ba? Sagot si Lamin. 모두 무료는 아니에요. 회사의 실수일 경우는 무료이지만 마음에 들지 않아서 교환이나 환불을 할 경우에는 택배비를 내야 해요. Ayan, so dito na yung part na sa true or false ng number 3, yung last one. So, 모두 무료는 아니에요. So, hindi lahat libre, no? Sabi niya, 회사의 실수일 경우는, so kapag yung company or yung store na binilhan mo yung may issue or may problem sa pagpapadala nila ng item, libre. Kung sakaling gusto mong 환불, magpa-refund or magpapalit, 교환. Then, yung case naman daw na 마음에 들지 않아서 교환이나 환불을 할 경우에는, so kapag hindi mo lang type yung na-receive mo, so that time pwede pa rin naman yung magpapalit or magpa-refund, pero syempre need mong isoli yung item. So that time kailangan mong magbayad ng delivery fee para ma-receive ulit nila yung item. Okay, next. 그렇군요. 인터넷 쇼핑으로 물건을 사면 교환이나 환불을 못 받을 것 같아서 걱정이 됐거든요.
Ayan, so dito yung part na sagot natin sa number 2. Yung Gajang Kokchong ni Iring. Sabi niya, Kurokunyo, ganun pala. Internet shopping으로 물건을 사면, so pag bumili ka ng gamit sa internet, 교환이나 환불을 못 받을 것 같아서 걱정이 됐거든요. So sabi niya, yun nga daw yung worry niya, no, na baka hindi siya makareceive ng refund or makapagpapalit kapag sa online siya bumili ng gamit. Then last one, sagot ni Ramin. 이번에 제가 추천하는 사이트에서 한번 쇼핑해 보세요. 아주 만족할 거예요. Ayan, so dito, suggest siya. Sabi niya, this time, meron ako isa-suggest na site sa'yo, try mong mag-shopping doon. Ayan, 이번에 제가 추천하는 사이트에서, yan daw, no, yung isa-suggest daw niya na site. 한번 shopping 해보세요. Try mong mamili doon. 아주 만족할 거예요. So, 아주, so very, no, 만족, ibig sabihin, satisfied. So, sabi niya dyan, masasatisfied daw talaga siya dun sa isa-suggest niya na site. So, yan po yung ating 듣기 or listening part. So, try natin ngayon yung 단어장 additional words. 실수. So, 실수, mistake or error, no? And then, 택배비, delivery fee. And then, 추천하다, to suggest. Okay, any suggestion? 추천하다, to suggest. Okay, so, yan po yung ating additional words. So, dito na tayo sa bottom pronunciation. Check natin dito, nakalagay biyup. So, yung letter na biyup, tapos, dito naging biyup pa rin siya, no? Ayan. Tapos, dito naman, giyok. So, naging giyok pa rin siya. So, ang gusto nilang sabihin dito, kapag halimbawa si biyup, ang kasunod niya na letter is yung iyeng, and dahil si iyeng ay walang value, wala siyang sound value, no? So, kung ano yung naunang letter, yun na din yung magiging sound niya. So, same dito, giyok, tas halimbawa, ang kasunod na letter is yung iyeng, since walang value or sound value si iyeng, giyok na rin yung magiging sound. So, dito, tingnan natin yung mga example. So, dito, ib, tapos, ul. So, instead na ib-ulman heyo, so, si biyup mapupunta kay iyeng. Kaya, magiging ibulman heyo ang pronunciation. So, again, ito yung tamang spelling. Yung mga nasa loob ng bracket ang pronunciation. So, dito, instead na mog-ulman heyo, magiging mogulman heyo ang pronunciation. I believe nung level 2 pa lang, no, lagi ko nang sinasabi kung paano, or even sa level 1, kung paano babasahin yung ganyang klase. Kasi nga, walang value si iyeng, so yung naunang letter niya, yun yung magiging value niya. So, try natin yung mga sentences. Number 1, 이 옷은 따뜻해서 환절기에 입을만 해요. Ayan, so makita nyo, no, si 시옷, kasunod niya iyeng, kaya yung pronunciation, 옷은, hindi po 옷은. Okay, so 옷은. 따뜻해서 환절기에 입을. So, ito na naman, no? biyup, tapos iyeng. So, 입을만 해요. Ano ang sabi sa sentence number 1 natin? Itong damit na to ay warm, kaya kapag mag-change ang season, maganda siyang isuot. So, if maalala nyo si ulman hada na grammar. Okay, so ginagamit mo yan para sabihin mo na worth doing yung isang action. Okay, so ito naman, number 2, sabi ni Ga, 사람들에게 인기가 많은 식당인데 맛이 어때요? Sabi niya, popular yung restaurant na yan sa maraming tao. How about the taste? Ayan, tinatanong niya, kamusta naman yung lasa ng food? Sagot ni Na, 많은 사람들이 줄을 서서 먹을만 해요. Anong sabi niya? Maraming tao daw yung nakapila and yung food or yung taste ng food ay worth eating naman daw. Okay, so okay naman yung pagkain or yung taste ng food nila. So dito, no, 많은. So instead na 많은, 많은. 사람들이. So yung real, kasunod iyeng. So instead na 사람들이, 사람들이. 줄을, 줄을. And next, number 3. 한국 소설 중에서 읽을 만한 책 좀 소개해 주세요. Anong sabi niya? So, sa mga Korean novels daw, okay, among the Korean novels, can you suggest a book that is worth reading? So, again, 읽을 만한, may sabihin worth reading, no? Next, sagot ni Na.
이 책을 읽어보세요. 요즘 bestseller예요. Ayan, so nag-suggest nga siya. Sabi niya, itong book na to, try mong basahin. Nowadays, bestseller siya. Okay, so yan po yung ating pronunciation. Again, yung letter, pag ang kasunod, any letter po yan, no? So, whether it's biyup, niyan, digat, kapag ang kasunod niya is yung iyeng, so since walang sound value si iyeng, kakainin niya ngayon yung iyeng. Mawawala yung iyong, kumbaga, pag binanggit mo, magiging digat na din siya. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.